Last 2 minutes po before mag-start ang ating pananambahan. Kung maaari po ay mag-ready na po tayo para sa ating pagsamba at ilang mga paalala kapag nag-start na po ang ating pagsamba ay i-minimize na po yung ating paglakad o pagtayo at kung maaari ay iset po sa silent or mute ang inyong mga cellphones para hindi po tayo makagambala sa ating pananambahan. Last 1 minute po, mag-start na po tayo ng ating morning worship service. Check. Magandang umaga po sa bawat isa at pagbati ho ng advance Happy New Year sa bawat isa sa atin. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Welcome po muli sa Sunday morning worship service sa Jesus Christ Baptist Church. At nagpapasalamat sa Panginoon na nakita natin ng ilang mga kapatiran na nami-miss natin. At ganoon din, meron tayong mga panauhin. So kung ano lang ho sa akin, mabigay lang sa akin yung mga visitor cards para ho ma-welcome po natin sila. Bago ho yun ay atin hong batiin ang nagdiriwang ng kaarawan ngayon mismo. Walang iba kundi isa sa aking mga bayaw, si Brother Michael Hermia. Happy birthday, Brother Michael. At muli ho purihin ng Panginoon sa kanya pong patuloy na buhay at pananampalataya. And then, meron pa ho bang magdiriwang ng kaarawan ngayong linggong ito? First week ng taon? Meron ba? First week ng taon? Wala na? So, muli ho, happy birthday ho, Brother Michael. Ilan hong mga announcements, ang pinakamalapit ho nating event will be on February. February pa, ang ating pinakamalapit na event. February 25 will be our Family Sunday. So, pwede nang imbitahan ng inyong mga mahal sa buhay. Kung kayo nagpaplanong bumisita sa amin, bumisita kayo ng February 25. Magkasama-sama tayo bilang isang pamilya at kasama ang buong pamilya natin upang una purihin ng Panginoon, luwalhatiin ng Diyos at yung pag-aaral ng salita ng Diyos at that time will be centered around what the Bible said about the family or parts of the family at as we have been doing every year ay meron tayong memorabilia. Nag-uusap-usap kami kahapon, actually may meeting ang mga nasa leadership ng mga ministries. Nagawa na natin yung keychain, ref magnet, frames nung nakaraan, malalaking frames at surprise kung anong gagawin natin this coming Family Sunday 2024 ng February. So yun ho. And then also, pag-pray ho natin at wait for further announcements sa mga involved sa mga ministries dito sa JCBC. We'll have our church workers outing sa Sabado, January 6. Magkakaroon ho ng outing ang mga involved sa ministry ng mga bata, multimedia ministry, at ilang pang mga kapatiran natin. At yun ho ay treat natin sa mga kapatiran natin na voluntarily naglilingkod sa mga ministeryo ho dito sa atin hong church. Purihin ang Diyos sa inyong buhay. And yun ho ay hindi bayad kung hindi appreciation
ng inyong paglilingkod. And then also, pag-pray ho natin mamaya or next Sunday, January 7, ay meron tayong Lord's Supper. Magkakaroon din tayo ng General Church Meeting para ho pag-usapan lang. We will go over our church calendar at merong ilang mga bagay na gusto natin na mapag-usapan ng church, mapagdesisyonan ng church. Lalo na ho, yung ating parating na major church renovation, yun hong ating Sunday school room ay i-renovate po yung likod, itatiles po yan at iaayos. Maging yung ano pala, gagawing semento na, hindi na plywood yan ang nasa likuran. So, pag-uusapan natin ng ilang mga bagay-bagay patungkol. That will be on January 7. Okay, yung ating mga visitor card, baka pwede hong may ano lang. So ating i-welcome ang ilang mga panauhin natin pag natawag ho, kung pwedeng tumayo or itaas ang kamay para lang ho makilala namin kayo. Una ho sa ating i-welcome, tingin ko mga bata ito, no? Si Audrey, Jansen, and Andrea. Ayan. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sila ay mga babies. Yan. So salamat ho sa inyong presensya. At sana hindi ito yung unat huli, kundi unat simula na makasama namin kayo sa pagsamba sa Panginoon. Ano ho? Pag-pray natin ng ating mga kapatid, as we have announced kanina, pag-pray natin Sister Marilyn Ganas, wala sila ngayon, how they wish na nandito sila, lalo na si Brother Totoy. Pag-pray natin ng kanilang buong pamilya, maging yung mga pangangailangan. At kung merong gustong bumisita, pwede naman hong bumisita doon ho sa Yanga Hospital siya naka-confine. And then, maging ibang mga kapatiran natin, pag-pray ho natin, uso ang nalalapit na rin ang panganak ni Sister Charmaine Velasco. So, pag-pray ho natin at mamaya, I believe, ay merong kaunting plano ang atin hong mga ladies. Wala pa naman sila ngayon, no? Wala pa. Parating ba? On the way ba, Sister Marie? On the way. So, habang wala pa, mamaya ho, pagkatapos ng ating worship service, magkakaroon tayo ng mabilis lang na baby shower. Para ho sa mga Lord willing early this month ay manganganak yung ating kapatid. So pag-pray ho natin ang mga bagay na yan. So those are our announcements. At mamaya ho, by the way, ang gawain natin mamayang hapon ay kapareho ng schedule last Sunday. Alauna ho ang second service hanggang prayer meeting na yon ng 3 p.m. At ang goal natin matapos hanggang 3 p.m. dahil alam natin ay meron pa ho mga handa at paghahandaan yung iba natin mga kapatiran for the celebration of the new year. With that, doon ho magtatapos ang ating mga announcements. Dumako ho tayo sa atin hong panalangin ng paghahanda sa pagsamba. Magkaroon tayo ng sandali ng tahimik, personal na pananalangin. Hingin natin ng tulong at gabay ng Panginoon at pagsiyasat sa atin. Let us pray. Tayo po'y manalangin. Pangnaming Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri, sinasamba ka, O Diyos, ikaw na karapat-dapat. Ikaw na may lalang ng lahat ng bagay, at ikaw na patuloy nagsusustento sa lahat ng iyong nilalang. At lalo't higit sa amin, O Diyos, na mga nakatanggap ng biyaya ng kaligtasan sa pamagitan ng pagkakaloob mo ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus. Pinupuri ka namin. At tunay, O Diyos, nawa sa gawain na ito, maialay nga namin ang aming mga sarili bilang haing buhay, banal at kalulugod sa iyong harapan na siyang katampatan naming pagsamba. Tulungan mo kami ngayon, O Panginoon, sa dami ng mga bagay na humahatak ng aming kaisipan. Nawa, O Diyos, sa mga pangangailangan, ng mga kabigatan, problema, karamdaman, lalong maglapit sa amin sa iyo kaysa maglayo sa amin. At nawa, Panginoon, ay lalong maging mas matamis pa ang aming pagsamba. O Lord, ikiling mo ang aming mga pakinig. Ikiling mo ang aming mga puso sa iyo ngayon. At Ama, tulungan mo kami na sa aming pag-aawitan, pananalangin, pagkakaloob, at maging sa pangangaral ng iyong salita at pakikinig namin ito, ay tunay nga maluwalhati namin ang iyong pangalan. Ama, amin pong inaalala sa iyo ang aming mga kapatiran, particularly ang mga may karamdaman.
Lord, kahabagan mo po at lingapin ang kalagayan po na si Sir Marilyn Gans. Lord, muli, Panginoon, sa iyong habag, hindi dahil kami karapat-dapat, pero dahil ikaw ay Diyos na mahabagin at mabiyaya, lingapin mo po ang aming kapatid na ito. Ganyan din po, Panginoon, si Brother Edgar Estohero, Panginoon, alam mo rin po ang kanyang pinagdadaanan, kundi ng bawat isa, Panginoon, na naririto, O Diyos, walang lingid sa iyong kaalaman. Nawa, Panginoon, sa espesyal na paraan ay katagpuin mo at gamitin mo ang iyong salita ngayon upang patuloy na kami hubugin pa sa wangis si Kristo at magbigay sa amin ng kalakasan, hindi lamang ng pisikal na katawan, kundi ng dagdag pa na pananampalataya, lalo na sa pagharap namin ng bagong taon na parating. Muli, O Diyos, ikaw lamang po ang maluwalhati sa lahat ng ito. Saliksikin mo rin po, Panginoon, ang aming mga buhay, ang aming mga kaisipan at mga nasa. At naman, O Diyos, na hindi sang-ayon sa iyong kautusan at kalooban, Panginoon, patawarin mo kami at sa biyaya mo, tulungan mo kami na patuloy na paglabanan ang kasalanan. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po umawit sa Panginoon. At tayo po umawit sa Panginoon. Awitin po natin, All glory be to Christ. Should nothing of our efforts stand, no legacy survive, unless the Lord does raise the house in vain, His builders strive. To you who boast tomorrow's gain, tell me, what is your life? Amidst it vanishes at dawn. All glory be to Christ. All glory be to Christ our King. All glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. All glory be to Christ. His will be done, His kingdom come on earth as is above. Who is Himself our daily bread? Praise Him, the Lord of love. And living waters satisfy the thirsty without price. Coming the King, our living bread. All glory be to Christ. All glory be to Christ our King. All glory be to Christ. His rule
our King. All glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. All glory be to Christ. Manatili po tayong nakatayo para po sa ating pagkakaloob. Amen. Praise the Lord. Sa ating pagkakaloob, basahin muna natin ang 2 Corinthians chapter 9, verse 6 hanggang 8. Mga kapatid, sabay-sabay natin basahin. Ready, read. At ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa pinasya ng kanyang puso. Hindi mahihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwid. Amen. Let us pray, mga kapatid. Ama naming Diyos na sa langit, banal at makapangyarihan sa lahat, Lord, muli kami po ay nagpapasalamat po sa inyo, Ama, sa umagang ito. Kami po inyong tinipon sa bahay-sambahang ito, Panginoon, upang magpuri po sa inyo at magpasalamat, Panginoon, sa lahat ng bagay. Lord, muli, unang-una, salamat po sa kaligtasan, Ama, na ipinagkaloob sa amin. Ang kaligtasan ito, Panginoon, ay magbigay sa amin ay sapat na upang kami ay magpuri sa inyo sa araw-araw, anumang kalagayan ng aming mga buhay. Lord, thank you po sa biyayang ito ng kaligtasan, Panginoon, sapagkat napakalaki, Panginoon, ang kabayaran ng iyong ginawa para kami magtamo ng kaligtasan ito, Lord. Muli sa umagang ito, Panginoon, nawa, maluwalhati kayo sa aming gagawin sa umagang ito, sa aming pag-aawitan, sa aming pagbabasa ng salita, sa aming pagkakaloob, Panginoon. Nawa, ang salita ay tumimo sa aming mga puso at umepekto ito sa aming mga buhay, pagkat ito po ang magbabago ng aming pananaw sa buhay, ganoon din po ang aming mga aksyon sa buhay, Panginoon. Muli, salamat po sa inyo. Ganoon din, Panginoon, sa aming pagkakaloob, basa namin ng iyong salita, Panginoon, alam namin na aming mga puso ay madaya. Lord, tulungan niyo po kami na nawa magkaloob kami ng tamang pagkakaloob sa inyo at may kaayusan at mabuting puso, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa mga bagay na ito, Panginoon. Muli, salamat sa biyaya mo sa amin, Panginoon. Muli, sa nagdaang taon na ito at lilipas na 2023, Panginoon, na muli mabiyaya pa rin kayo sa amin. Salamat po at kami bibigyan niyo pa ng buhay at umabot sa taong ito, Ama. Muli sa iyong biyaya lang, Panginoon, kami umaasa. Alam namin na hawak niyo ang aming buhay. Kung kami po magpapatuloy pa sa 2024, Ama, gabayan niyo po kami. Tulungan niyo po kami. Alam namin na dito po kami sa buhay na ito na maraming pakikipagbaka, Ama. Pero meron po kaming pag-asa, Ama. Minsan, darating ang iyong anak. Kami kanyang kukunin, Lord. Salamat po sa pag-asang ito. Muli, sa piling niyo, wala nang kasalanan, wala nang pagluha, wala nang sakit, Lord. Salamat po sa biyayang ito. Lord, din po sa pagkakaloob, Ama, gamitin niyo po ang pera na ikalalawak pa na yung kaharian at gamitin sa pangangailangan ng iyong iglesia, Panginoon. At tulungan niyo rin po, Panginoon, ang bawat na pamunuan ng iyong iglesia, sa pamumunan ni Brother Paul. Salamat sa lahat ng ito. Samot dalangin, tanging pangalan lang po na yung bugtong na anak, aming Panginoong Kristo. Amen.
muli po tayong mawit sa Panginoon. Awitin po natin, How Great Thou Art. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy part throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the woods and forest glades I wander, and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, and hear the brook, and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is not sparing, send him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sins. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home
Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Tayo po yung magsiting lahat para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Bilang bahagi po ng ating pagsamba, sabay-sabay po nating basahin ang salita ng Diyos na magmumula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 11, talata 21, at sa Aklat ni Santiago, Kapitulo 4, talata 13 hanggang 15. Sabay-sabay po nating basahin. Ready, read. Marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas pupunta kami sa isang bayan, mamamalagi kami roon ng isang taon, magnenegosyo at kikita ng malaki. Sa katunayan, hindi nyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, sapagkat ang buhay ay parang hamog na lilitaw ng sandali at mawawala pagkatapos. Kaya nga, ito ang dapat ninyong sabihin. Kung loloobin ng Panginoon at mabubuhay pa tayo, ganito o kaya ganoon ang gagawin natin. Purihin po ang Panginoon. Mari na po tayong magsiupo. Tayo po'y dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon at muli ho, advance Happy New Year sa marami ho sa atin. Well, kahapon ho, ang ilan sa ating mga kapatiran na mga involved sa mga ministries sa church ay nagkaroon ho tayo ng meeting upang reviewin ang taong 2023 at mga naging kaganapan dito sa ating church at planuhin din naman ang karamihan ng mga activities ditong taong darating na 2024. At marami ho tayong mga pinlano. Yung iba ay mga ginawa natin nakaraan at uulitin natin. At merong ilang mga bagay na bago na Lord willing ay gagawin natin this year. Merong plans to renovate ang ating Sunday school. Lord willing, come next, as early as a few weeks of January ay sisimulan na ang renovation dyan sa harapan. And then also, meron ding plans na magsimula muli ang men's fellowship. And then also, merong ilang mga bagay na pinaplano patungkol sa church outing. At meron tayong kapatid na nag-suggest na maaaring subukan nating magkaroon ng DVS. Ibig sabihin ng DVS, Daily Vacation School para sa mga bata. And then also, pinaplano rin na magkaroon tayo ng tinatawag na preacher's class. Dati, before the pandemic, ay ginawa na natin, pero uulitin natin ngayon sa biyaya ng Diyos. At ito'y para sa mga kalalakihan na maaaring nagnanasa na lalo pang maging maayos ang pag-handle ng salita ng Diyos. At kung kalooban ng Diyos o sila'y pinagkalooban ng kaloob ng Diyos upang maging tagapagturo at maaaring later in the future dito sa ating church ay magkaroon ng ministry na yon ay magiging malaking gamit. And not just preacher's class, kundi magkaroon din tayo ng tinatawag na counseling seminar or counseling classes. Sapagkat muli, hindi lahat ay kayang kausapin ni Brother Paul. Ang nasa natin ay ma-equipped not just the men but also the women. Sapagkat mayroong mga problema na talagang babae sa babae ang magandang magkausap. At napakaganda kapag ang mga ladies ng church ay equipped to biblically give counsel sa mga problemang kinakaharap. Hindi mo kukunin sa kapitbahay, may problema ako sa asawa ko. Ay, naku, mare, kalimutan mo na yung mister mo. Mahirap kapag ganon ang nagiging payo. So, biblical counseling.
and some new ministries na maaaring maging open para sa ating mga kapatid. So napakaraming mga plano at sa biyaya ng Diyos ito ay ating gagawin. And all these plannings are good. Napakaganda na mga pagpaplano na ito. And as we have been reminded sa passage na ating binasa, particularly from the book of James or sa book of ni Santiago, ang sabi ng salita ng Panginoon ng paalala sa atin sa James chapter 4 verse 13, sa mga nagpapayo ay ito, go to now, ye that say, today or tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Pero narito ang katotohanan sa verse 14, whereas ye know not what shall be on the morrow. Maaring may plano ka sa 2024, ito ang plano ko. Hindi masama yun. Pero hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari mamayang hating gabi. Totoo lamang po yun. Kaya nga, ang sabi sa atin sa verse 15, for that ye ought to say if the Lord will. As the recognition na ang Diyos ay soberano sa lahat na ito, we can do all the planning, but the determining factor is God. God's will. At nawa, itong pagharap natin sa bagong taon, maaaring meron sa inyo may plano. Hopefully, na merong plano. At ito ay ipailalim natin sa kung ano ang kalooban ng Diyos sa atin. Ang ating pag-aaralan ay ang mensahe na ito. The ultimate determining factor of all things is not the plans or abilities of man, but the total sovereignty of God. Ang pinakasukdulang nagdedetermina ng lahat ng bagay ay hindi ang pagpaplano o abilidad ng tao, kundi ang lubos na soberanya o pagkasoberano ng ating Diyos. Let us pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri at pinapasalamatan ka. At ngayon, Panginoon, narito kami ay namamangha kung paanong mabilis lumipas ang taong 2023 at nakaharap kami ngayon sa bagong taon. At alam namin, O Diyos, biyaya mo lamang kung kaya't kami ay naririto pa. At ikaw rin, Panginoon, ang siyang patuloy na may hawak sa amin sa nakaharap na taon na ito. At totoo ang sinabi ng iyong salita, hindi namin alam kung ano mangyayari bukas. Hindi namin alam kung ano mangyayari susunod na taon. Pero salamat, O Diyos, alam namin kung sino ang may hawak. Alam namin, O Diyos, na ikaw ay Diyos na tapat. Ikaw ay Diyos na soberano. At tulungan mo kami na tumiwala sa iyo. At lahat ng ito, Panginoon, ay mauwi sa kapurihan ng iyong pangalan. Dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ito mga nakaraan, at actually itong verse na ito ay hindi verse na sinabi ng aking asawa, kung hindi in a sense ay kinote niya. Sapagkat itong mga nakaraang araw ay merong naging pangyayari, at di ko alam kung naaalala ni Sister Jonah, pero nagkukwentuhan kami patungkol sa isang pangyayari na merong plano, ito yung gusto, ito yung layunin. Pero biglang may nangyari na nabago ang lahat ng bagay. At ang comment ni Sister Jonah, talaga natin hawak, ano? Yung plano talaga ng Diyos ang siyang mangyayari. At alam ko, yun ay galing sa salita ng Panginoon at hinanap ko yung talata na yun. Actually, ito yung devotion namin sa leaders meeting kahapon. Sa Proverbs 19 verse 21. Ang sabi ng salita ng Diyos, there are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord, that shall stand. Sa ESV, ang pagkakasabi, ito, many are the plans of the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Or sa Tagalog, may maraming katha o plano ang puso ng tao, ngunit ang payo ng Panginoon ang siyang tatayo. Many are the plans of the mind of man. Many are the devices in a man's heart. Hindi masyadong mahaba ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito, pero gusto ko lang puntuhin ng ilang mga katotohanan mula sa iisang talata na ito
At nahandun din ang tulong sa atin mula sa aklat ng Santiago patungkol sa tama at makadiyos na pagpaplano. Una, gusto kong makita ho natin, planning is not good. It's another way of saying the planning is good. Ang pagpaplano ay mabuti. Now, maaaring sasabihin ng iba sa inyo, well, Brother Paul, siyempre, obvious na ang pagpaplano ay mabuti. Ngunit ako ho ay natatakot, mga kapatid, na baka mamaya ay meron ho dito ay nakumbinsi na ng mga katuruan na kung saan ang pagpaplano ay hindi mabuti. Merong mga tao na kinukuha ang ilang aspeto ng mga katotohanan ng salita ng Diyos at ang ginagawa nila ay ino-overstretch nila ito at mini-misapply nila ito and they totally contradict ang salita ng Diyos mismo. Now, let me just give some examples upang maunawaan ho natin. For example, ang katotohanan na ang Diyos ay nagpapagaling. I hope we are convinced na ang Diyos ay nagpapagaling. Now, ito ang problema, merong mga tao na ino-overstretched ang katotohanan na ito, na therefore, kung ang Diyos ay nagpapagaling, hindi mo na kailangang pumunta sa doktor. Kung ang Diyos ay nagpapagaling at meron kang pananampalataya sa Diyos na nagpapagaling, hindi mo na kailangang uminom ng gamot. Hindi mo na kailangan magpa-opera. Dahil ang pagpunta sa doktor, pag-inom ng gamot, ang pag-operasyon ay senyales daw ng hindi pagtitiwala o pananampalataya sa Diyos na nagpapagaling. Now, kung yan ho ang magiging linya ng kaisipan, masasabi ho natin na kulang ang pananampalataya ni Pablo. Sapagkat si Pablo mismo ang nag-advise kay Timoteo sa 1 Timothy chapter 5 verse 23, ang sabi ni Pablo ito, drink no longer water, but use a little wine for thy stomach's sake and thine often infirmities. Now, hindi to proof text para sa lisensya ng paglalasing o pag-inom. At sa context niyan, may problema at higit sa malamang ay baka acidic. Si Timothy, hindi din alam, pero recurring, hindi minsan, often infirmities, at ang madalas na problema ni Timothy ay nasa tiyan. And by the way, mga kapatid, huwag niyo isipin may nawasa at may nilad na nung panahon na yun. Okay? Isa sa matinding problema ng tao ay tubig. Malinis na tubig noong mga kapanahunan na yun. At isa sa mga ginagamit nila upang ang tubig na hindi ganong kabuti ay maging mas katanggap-tanggap is to mix it with a little wine na mas magiging tulong para kay... Ang punto ay ito, medicinal ang payo ni Pablo kay Timothy. Hindi sinabi ni Pablo na, well, pray ka lang. Just believe. At hindi rin sinabi ni Pablo kay Timothy, claim it, Timothy. Claim it, Timothy. I-claim mo lang kay Lord na gagalingan tiyan mo. No. So muli, nandito ang pagpapayong medisina. So nakita ko, ang punto ho natin, mayroong mga tao na may katotohanan, ang Diyos ay nagpapagaling, but they overstretch it, they misapply it. To the contrary ng salita ng Diyos din naman. Number 2, halimbawa, ang katotohanan ng kaligtasan natin ay sigurado. Kapag ang isang tao ay totoong ligtas, ang isang tao ay kailanman hindi nawawala ang kaligtasan. Nevertheless, merong nag-overstretch ng katotohanan na ito na magsasabi sila, nagtuturo sila na kahit i-deny na ng isang tao si Kristo, siya ay isang mananampalataya pa rin o siya ay isang ligtas pa rin na tao. And that is, ibig sabihin kahit mag-convert na sa Islam, mag-convert na sa ibang pananampalataya na totally dinideny si Kristo, well, dahil minsan daw tinanggap si Jesus. Nag-pray. Ligtas pa rin naman.
This is in total disregard sa sinabi ng salita ng Diyos sa 1 John chapter 2 verse 19, they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us, but they went out, that it might be made manifest that they were not all of us. Kaya sila umalis sa pananampalataya dahil hindi sila tunay na naging tupa ni Kristo. By the way, ang sabi ni Jesus, walang makakaagaw sa kanyang tupa, sa kanyang mga kamay. So muli, pwedeng i-overstretch at i-misapply. Isa pa na maaaring pamilyar sa marami sa atin ay ang doktrina ng election. Ang doktrina ng election ay nasa Biblia, pero merong dalawang kaparaanan na pwedeng ito ay i-misapply. Una, pwedeng i-misapply ito ng mga nag-a-agree na yes, ang Diyos ay pumili na ng mga ililigtas, therefore, hindi mo na kailangan mag-evangelize. Kasi ililigtas ng Diyos yung mga pinili niya. Ang sabi ni Jesus, other sheep I have, which I must also bring to this fold. All that the Father hath given me shall come to me. Tiyak ba na lahat ng binigay ng Ama kay Kristo ay lalapit kay Kristo? Yes! Bakit ka pa magso-soul winning? Actually, sa history, noong 1787, isang batang mangangaral ng salita ng Diyos na ang pangalan ay si William Carey. Sa hindi nakakakilala kay William Carey, siya ang tinatawag na father of modern missions. Na 40 plus years siya ay nangaral ng ebanghelyo sa India. Pero nung sa isang meeting doon sa Britain ng mga ministers noong 1787, binrought up ni William Carey yung issue ng responsibilidad ng church, na ang church ay dapat humakbang, gumawa para ang ebanghelyo ay makarating pa sa ibang mga lugar. Pero merong isang pastor doon sa meeting na nagsabi sa kanya, ang sabi niya, "Young man, sit down. When God pleases to convert the heathen, He will do it without your aid or mine." Narito ang isang binata o isang lalaking mangangaral ng salita ng Diyos. Gusto niyang dalhin ang ebanghelyo sa ibang mga lugar, sa ibang mga bansa. At ang sabi ng isang pastor, kung gusto silang iligtas ng Diyos, iligtas sila ng Diyos nang wala ka o wala ako. That is a misapplication ng katotohanan na ang Diyos ay humirang na ng kanyang mga ililigtas. Kaya nga ang sabi ni Pablo sa 2 Timothy chapter 2 verse 10. 2 Timothy chapter 2 verse 10. Therefore, I endure all things. Why? For the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory. At actually, mamayang hapon, yan yung ating text sa ating pag-aaralan. Nanahan doon ng pagpupursige ni Apostol Pablo sa kabila ng maraming pighati, sa kabila ng maraming hirap, sa kabila ng banta sa kanyang buhay at ilang beses siyang nakulong, nagpupursige pa rin siya. He endure all things. Why? For the elect's sake. Bakit? Ang mga hinirang ng Diyos ay kailangang maligtas. Dapat nilang mapakinggan ng ebanghelyo. So ang evangelism at ang katotohanan na ang Diyos ay humirang ay hindi magkakontrang katotohanan, kundi magkasamang katotohanan. Ang punto sa tatlong halimbawa na ito ay maaaring merong katotohanan, pero ito ay i-overstretched or i-misapply. Muli, babalik tayo dun sa atin hong binasa kanina. Kung ang Diyos ay soberano, bakit ka pa magpaplano? Sa dami-dami ng iyong plano, kung ang plano naman ng Diyos ang mangyayari, bakit ka pa uupo at mag-aaral at papasakitin mo yung isip mo at yung ulo mo sa pagpaplano ng maraming mga bagay? Well, hindi mo pala hawak. At nahandoon ang katotohanan na maaari itong ma-misapply ang katotohanan na ang Diyos ay soberano. Then, therefore, hindi na kailangan at hindi na dapat magplano. Kung narito ang katotohanan ng pagpaplano ay mabuti. Ang pagpaplano actually ay isang makadiyos na bagay.
Dahil ang ating Diyos ay hindi whimsical. He is not a whimsical God na yung basta na lang. Bakit mo ginagawa yan? Wala lang, naisipan lang. Kundi ang ating Diyos ay isang Diyos na pag binasa natin ang salita ng Panginoon, meron siyang layunin sa lahat ng bagay. Hindi siya umiimbento at the moment. Bago pa ipanganak ang ating Panginoong Kristo, as we have studied last Sunday, 700 years bago dumating ang ating Panginoong Yesus, inihula na. Ito ang kalooban ng Panginoon. Merong isang birhen na magdadalang tao. Ito ang pinlano, ito ang dinisensyonan, ito ang dineklara ng Diyos, ito ang mangyayari. So hindi siya whimsical. So ang pagpaplano ay actually isang makadiyos na gawain. Mismong si Apostol Pablo ay isang halimbawa ng isang mangangaral at isang manggagawa na merong plano. Sa 1 Corinthians chapter 16, at naalala ko nung napakinggan ko yung pangangaral ni John MacArthur sa passage na ito, sabi ko, oo nga, madalas binabaliwala ko lang ito. Kapag binabasa ko ang 1 Corinthians, pero napakaganda na makikita natin na nandito si Apostol Pablo as he believes in the sovereignty of God, but here is his plan. 1 Corinthians chapter 16 verse 5, ang sabi ni Pablo ito, "Now I will come unto you when I shall pass through Macedonia, for I do pass through Macedonia." Papupunta ako sa inyo pag dumaan ako sa Macedonia, pero kasi dadaan ako dun. So ang plano ko, pupunta ako sa inyo. Verse 6, "And it may be that I will abide, yea, and winter with you, that ye may bring me on my journey, whithersoever I go." Mag-i-stay ako dyan hanggang makalipas ang winter. Yun ang plano ni Apostol Pablo. Verse 7, "For I will not see you now by the way, but I trust to tarry a while with you." Narito makikita natin na umaalingaw-ngaw ang sinabi ni James, "if the Lord permit." Verse 8, "But I will tarry at Ephesus until Pentecost." Mag-i-stay ako sa Ephesus hanggang sa time ng Pentecost. Verse 9, "For a great door and effectual is open unto me, and there is many adversaries. Now if Timotheus come, see that he may be with you without fear, for he worketh the work of the Lord as I also do." So narito ang plano ko, mag-i-stay muna ako sa Ephesus, pero pupunta ako dyan, pag dumaan ako sa Macedonia, at muli ang punto, narito ang plano. Pero nakasubmit ito sa soberanong kamay ng Diyos. If the Lord permit. Sa Luke chapter 14, may sinabi ang ating Panginoong Hesukristo. Though hindi ito yung pinaka-subject nung sa context ng Luke chapter 14, pero ang gusto kong makita natin dito ay yung prinsipyo ng pagpaplano sa Luke 14 verse 28. "For which of you intending to build a tower, what? Sitteth not down first and counted the cost whether ye have sufficient to finish it." Magsisimula ka ng construction, upo ka muna. Meron ka bang sapat? Tignan mo. Planuhin mo, computein mo. So narito ang ilang mga talata sa salita ng Panginoon na nahandoon ang kagandahan at pagiging makadiyos ng pagpaplano. Sa Proverbs 15 verse 22, ang sabi, "Without counsel, plans fail." Sa ESV, "Without counsel, plans fail, but with many advisors, they succeed." Nandun ang kahalagahan na pag nagpaplano tayo, ay humingi tayo ng mabuting pagpapayo mula sa marami. Gusto ko lang bigyan ng pansin, lalo na ang mga kabataan. Alam ko ang mga kabataan, madalas dahil ng pagpaplano. Pero magsama kayo ng mga counselors, primarily na dyan ang inyong mga magulang. Humanap kayo ng mga makadiyos na mga tao na tutulong sa inyo, magbibigay ng input sa inyo patungkol sa mga plano na inyong ginagawa, upang ito ay matatag at maging sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Now, ano ang punto sa lahat ng ito? It is good to enter this new year with plans. Napakaganda at mabuti kung tayo ay haharap sa bagong taon na ito na meron tayong plano, na meron tayong layunin.
Maaaring ang playo na ito, kung babalik tayo sa Proverbs chapter 19, verse number 21, many are the devices of man. Marami tayong plano, marami tayong pinagpaplanuhan. Maaaring ang plano mo ay may kinalaman sa finances. Maaaring ang plano mo ay may kinalaman sa health. Maaaring ang plano mo ay may kinalaman sa timbang, diet. Maaaring ang plano mo ay may kinalaman sa pamilya, maaaring ang plano mo ay may kinalaman sa iyong career, maaaring ang plano mo ay may kinalaman sa iyong edukasyon, at marami pang iba. Maganda at tama na mayroong plano. Pero dahil kung paalalahanan ng bawat isa sa atin, isang wag nating kakalimutan ay ang pagpaplano patungkol sa spiritual nating buhay. Madalas, baka kaya hindi umuusad at dahil wala kang planong destinasyon. Walang plano. Just go lang ng go. Walang nangyayari, walang nararating dahil wala kang planong destinasyon. At kung yan ay totoo, maging sa mga marketing gurus, maging sa mga nagpapayo ng mga espesyalista sa alabas, yan din ay totoo sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Sabi nga nila, if you fail to plan, you plan to fail. Kung hindi ka nagpaplano, ang plano mo ay pumalya. Kung pumapalya kang magplano, ang plano mo ay pumalya. There must be a goal, there must be an aim. Isang halimbawa pa ay sa Titus chapter 1 verse 5, ang sabi ni Pablo kay Titus, ang sabi niya, for this cause left I thee in Crete. Ito yung plano. Ito yung goal. Ito yung aim, kaya kita iniwan sa Crete, Titus, kaya kita inilagay dyan, that thou shouldest set in order the things that are wanting, and ordain elders in every city, as I had appointed thee. Again, may plano, may punteriya, may goal. Muli, walang mali sa pagkakaroon ng plano o punteriya patungkol sa mga material na bagay, pinansyal or career. Ngunit ang aking pakiusap po sa bawat isa sa atin, at magandang paalala maging sa aking sarili, ang ating yung spiritual na buhay, maging ang ating ministeryo dito sa iglesia ay maganda na merong plano. Kagaya ng ginawa ni Apostol Pablo, meron siyang plano. Pupuntahan niya at gagawin niya. Ayun ang tanong, ano ang ating plano? Pagdating sa buhay spiritual natin, pag binalikan natin ang 2023, meron bang nangyari sa ating spiritual na buhay? Meron bang nangyari sa ating pamumuhay bilang mga mananampalataya? At bilang mga lingkod sa church, kung tayo man ay napagkatiwalaan ng mga ministry, sa biyaya ng Diyos kahapon sa meeting, ako'y nalulugod sa mga naririnig ko mula sa mga kapatiran na involved sa ministry. Ang naririnig ko mula sa mga mananampalataya na involved sa ministry ay hindi bawasan natin, Brother Paul, hindi tigilan natin, Brother Paul, kundi Brother Paul, ito pa. Brother Paul, ito pa. Pwede natin gawin. Ito, napakaganda, oportunidad. At sa biyaya ng Diyos, mga kapatid, ang ating church ay nag-break ng record financially. Anong gagawin natin doon? Hindi ko sinasabing ubusin natin. Meron tayong nakatabi. Pero mga kapatid, pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng mas marami. And as we've been always reading twice every Lord's Day, kaya ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay. Mga kapatid, itong nakaraang 2022, 2023, pinasagana tayo ng Diyos. Bakit? Upang maging mayaman kayo sa gawang mabuti. Hindi para, pagandahin lang natin ang ating church. Walang masama doon, particularly. Pero maging masagana tayo sa gawang mabuti.
As we have said sa mga young people, magplano kayo. At kung kalooban ng Diyos, yumaman kayo. Pero bakit? Para lang ba kaya mong bilhin ang latest iPhone every year? O para, Brother Paul, para mas may maitulong ako? Para mas may magawa ako sa ebanghelyo? Para mas may maitulong ako sa mga kapatiran? Para sumagana sa gawang mabuti? Plano. Napakaganda kung meron tayong plano sa mga bagay na ito. And as we have said, napadaanan na natin, merong uri ng pagpaplano na hindi makadiyos. It is a given kapag tayo ay nagplano ng anything na contradictory sa salita ng Diyos, contradictory sa mga kautusan ng Panginoon, hindi yun bagay na maganda o makadiyos. Kung pinaplano natin na iwanan ang pagtitipon, hindi yun makadiyos. Kung pinaplano mo na mag-engage sa isang relationship sa hindi mananampalataya, hindi yun makadiyos. Kung pinaplano mo na i-neglect ang spiritual disciplines, hindi yun makadiyos. Kung pinaplano mo na maging unfaithful sa iyong asawa, hindi yun bagay na makadiyos. Pero pinag-uusapan natin dito ay yung mga lehitimong plano. Pinaplano mo ang kurso na yung kukunin next year. Pinaplano mo yung mga susunod na magiging hakbang mo sa business, kung paano lalago pa, kung paano dadami ang customers. Or maaaring, nagsisimula ka ng YouTube channel, pinaplano mo kung paano dadami ang subscribers. Nothing necessarily wrong. Pero balikan natin ang sinabi ni James. Ikaw na nagpaplano at sinasabi mo, bukas pupunta sa syudad na yon at magpapatuloy ng isang taon, magngangalakal, magnenegosyo at kikita, nothing necessarily wrong. Pero narito ang pinunto ni James, hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Ito ang hindi maganda, ang pagpaplano na hindi kumikilala sa pagkasoberano ng Diyos. Ang pagpaplano na hindi kumikilala sa soberanong Diyos na may hawak ng lahat ng bagay. Dahil maniwala kayo mga kapatid, pwedeng ang ganda ng plano mo, ang ganda ng simula ng taon, pero isang iglap lang. Wala kang kamalay-malay, naglalakad ka sa gilid ng kalsada. Nawalan ng preno yung truck. Hindi ko makalimutan ang kwento ng isang pastor. Kakatapos lang ng worship service nila, tanghali, doon sila magtatanghalian sa church. Inutusan niya yung anak niya na bumili sa tindahan. Hindi nakabalik yung anak niya. Nasagasaan. Wala sa plano yun. Maaring hindi mo plano isang araw, nagising ka, may masakit sa iyo, hindi mo alam kung ano. At pagpunta mo sa doktor, Sir, ma'am, huwag kayong mabibigla. Doon pa lang, alam mo na. Mabibigla ka. Huwag sinabi sa'yo, maupo po muna kayo. Dahil may mga pagkakataon na meron tayong plano, pero hindi yun ang kalooban ng soberanong Diyos. At kung ang tingin natin, hindi, ako ang may hawak, dapat yung plano ko ang mangyayari. Pag hindi nangyari, ang tendency natin ay magrebelde. Ang tendency natin ay tignan na ang Diyos ang mali, ang Diyos ay hindi tapat, ang Diyos ang kulang. Lord, ang ganda-ganda ng plano ko! Pero kailangan natin kilalanin na ang determining factor ay ang kalooban ng Diyos. Sabi ko nga ho sa inyo, ang plano ni Brother Paul, 23, 24 may asawa na. Maybe by 30 years old, tapos na, kumpleto na ang pamilya. 30 years old, wala pa akong girlfriend. Sa biyaya ng Diyos, dumating si Sister Jonah. Napakaganda ng plano ng Panginoon.
Literal na napakaganda. Oh, mga kapatid, mga young people, huwag kayong magmadali. Ang plano ng Diyos kung kalooban ng Panginoon. Muli, hindi sinasabi ng salita ng Diyos, hindi sinasabi ni James na masama ang magplano. Ang masama ay kung ating pagpaplano ay hindi nakapailalim sa kalooban ng Panginoon. Now, gusto ko rin magpaalala, hindi sinasabi ni James dito na dapat mo lang sabihin ng magic word na para bang abracadabra and then may magic na. Basta sasabihin mo lang, if the Lord wills, and then magic na. Hindi yun ang sinasabi dito, kung hindi yung kaisipan at katotohanan na nakasubmit ka. Dahil napakadali na ito'y maging bukang bibig. Hoy, Lord willing, bukas. Hoy, Lord willing, mamaya. Hoy, Lord willing. At ano man ka, Lord willing na sinasabi mo, kung hindi ka talaga nakasubmit naman sa kalooban ng Panginoon, wala pa ring saysay. So, hindi ito magic word na kailangan mong ibudbud sa lahat ng sinasabi at pagpaplano, kundi ay una sa lahat kalagayan ng puso at kaisipan na kinikilala ang soberanong Diyos na iyong pinapailalim sa Kanya anumang planuhin ngayong mangyayari sa biyaya ng Panginoon sa susunod na taon. Yun ang sinasabi ng salita ng Diyos. There are many devices in a man's heart. Isang normal na bagay, isang magandang bagay ang pagpaplano, pero ito ipailalim natin sa soberanong Diyos. At narito ang pangalawang katotohanan, nevertheless, the counsel of the Lord, that shall stand. Ang payo ng Diyos, ang dideklara ng Diyos, ito ang siyang mangyayari. Narito ang katotohanan, God's sovereignty surpasses all and every planning and ways of man. Ang pagiging soberano ng Diyos ay higit pa sa lahat ng plano at kaparaanan ng tao. At I have shared this kahapon sa meeting sa mga leaders natin dito sa church. Una, this truth should give us direction. Ang katotohanan na ang Diyos ay soberano at ang katotohanan na yung layunin ng Diyos ang siyang mangyayari, ito dapat ang magbigay sa atin ng direksyon. Anong ibig sabihin? Una, sa biyaya ng Panginoon at sa gabay ng Kanyang salita, ang ating mga pagpaplano ay kailangang sang-ayon sa mga nahayag na kalooban ng Panginoon. Ulitin ko ho, ang ating mga pagpaplano ay kailangang sang-ayon sa mga nakahayag na kalooban ng Panginoon. Our plans, our desires must be according to God's purposes. Maybe to give us a clearer idea, magbigay ako ng halimbawa. Pare, nandito ka ngayon, single ka. Hindi mo eksakto alam kung sino, maaaring sa ngayon, hindi mo eksaktong alam kung sino ang kalooban para sa iyo ng Panginoon. Pero narito ang punto, ano ba ang nireveal sa iyo ng Diyos bilang Kristiyano? Tama? Hindi mo alam kung sino. Siya ba? Hindi mo alam. Pero merong pinaalam. Anong pinaalam sa atin ng Panginoon? Una, kailangan siya'y mananampalataya. Therefore, kahit mukhang opa pa yan, kung hindi Kristiyano, sorry na lang siya. Hindi kalooban ng Diyos. Kahit siya pa ang crush ng bayan at napaka-sweet, hindi siya kalooban ng Diyos. Siya dapat ay isang mananampalataya na nagmamahal sa Diyos at isang mananampalataya na humahawak sa mga katotohanan ng Diyos, isang mananampalataya na sumusunod sa salita ng Panginoon. Therefore, ito dapat ang mag-guide sa inyong plano. Sa mga kalalakihan, anong klaseng babae? Ito ang gagabay sa mga pagpaplano. So this truth na pagiging soberano ng Diyos sa lahat ng bagay, ang siyang dapat gumabay sa ating mga pagpaplano at yung mga nireveal sa atin ng Panginoon. Pangalawa, dahil ang Diyos ay soberano, ito ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Una,
anumang pagpaplano ng kaaway, anumang pagpaplano ng kaaway, anumang pagpaplano ng mga laban sa Diyos, hiwalay sa mapagmahal at nagpapabanal na kalooban ng Diyos, hindi ito mangyayari. Let me give 2 examples. Sa Book of Esther. Pag binasa nyo ang Book of Esther, merong isang lalaki doon, ng pangalan ay Haman. Hindi si Haman. Haman ang pangalan, at siya'y may plano, at ang plano niya ay ubusin ang lahat ng mga Hudyo. Pero sa kabila ng kanyang matinding pagpaplano, yung kanyang pinlanong pagbibitinan ng leeg ng isang Hudyo, siya ang nabitin doon. Sa Book of Daniel, nahado ng plano ng mga kaaway upang itong mga mananampalataya ay itapon sa horno ng apoy, o si Daniel ay maipapatay doon sa lion's den. Pero sa kabila ng lahat ng pagpaplano nila, kung hindi kalooban ng Diyos, hindi mangyayari. Pero pagdating sa Gospels, nagplano ang mga kaaway ni Jesus na siya'y patayin. Nangyari ba? Nangyari. Nangyari ang plano ng mga kaaway. Pero hindi nasira ang kalooban ng Diyos. Dahil ang determining factor ay ang kalooban ng Panginoon. At siguradong hindi masarap. Siguradong hindi maganda sa pakiramdam. Pero ito ang lubos na nagpangyayari sa kalooban ng Diyos at lumulhati sa pangalan ng Panginoon, at dahil doon meron tayong kaligtasan. Dahil siguradong mangyayari ang kalooban ng Panginoon. Ito ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Hindi lang dahil nakasang-ayon dito, nakasalalay dito, hindi lang yung ating plano, kundi yung mga plano ng mga kaaway. Yes, may plano ang LGBT. Kanina, nababanggit, may agenda talaga sila. Gusto talaga nila na ang mga bata as early as 6, 7 years old, ibe-brainwash na nila. Kaya ho sa Amerika, may mga libro ng grade 2, may mga larawan ng 2 lalaki sa iisang kama. At dinamay pa nila si Cocomelon. Sa isang palabas ng Cocomelon na handun ng 2 tatay at yung batang lalaki pinagdamit ng babae. Paboritong pinapanood ni Timmy ang Cocomelon. Buti hindi niya pa napapanood yun. May agenda sila. Pero hiwalay sa Panginoon, hindi yun mangyayari. Now, sa kabilang banda, mga kapatid, dito tayo matatapos. Ito ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Bakit? Gaano man kakulang ang ating pagpaplano, gaano man kapalyado o kahina ang ating kaparaanan, ang mangyayari pa rin ay yung kalooban ng Panginoon. Pag binalikan natin yung 2023, mga kapatid, ang dami nating palya. Yes? At ang nakakapagtaka, ba't nandito pa rin tayo ngayon? Ang dami kong palya, ang dami kong kulang, ang dami kong kasalanan, pero ba't nandito pa rin? Ang ating pag-asa pa rin ay dahil soberano ang Diyos sa kabila ng kakulangan natin. So yes, huwag tayong magkulang sa pagpaplano. Sana itong 2024, not just your career, not just your education, not just financially or your health, kundi planuhin din natin ang ating spiritual na buhay, pero ipailalim natin sa kalooban at soberanong kamay ng ating Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong salita na patuloy na paalala sa amin. Lord, tunay sa aming kayabangan, gusto namin kami ang may hawak. Gusto namin, O Diyos, ang aming kalooban na mangyayari, ang aming planuhin ang magaganap. Pero tulungan mo kami na kilalanin ka. Na sa aming pagpaplano, maaaring sa mga resolutions na gagawin. O Diyos, tulungan mo kami na tumiwala sa iyo. Na maging ang kakayahan para gawin ang mga ito ay hugutin namin mula sa iyo.
At nawa masumpungan mo, Panginoon, na sa lahat ng aming pagpaplano, ay makita mo nang nasa namin ay maluwalhati ang pangalan mo. O Diyos, itong nakaraang taon, may mga plano kami na hindi nangyari. May mga bagay na hindi inaasahan. Salamat sa katotohanan ng mga bagay na ito, maaaring labas sa aming kamay, pero Panginoon, ito'y hawak mo. At hindi namin alam kung anong aming kaharap ngayong darating na bagong taon. Pero muli, O Diyos, kami tumitiwala sa iyo na nakakaalam at may hawak ng lahat ng bagay. Ingatan mo kami, tulungan mo kami, at patuloy ang iyong salita ay maging gabay para sa amin. Dalangin natin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po tayong lahat at tayo po umawit ng ating pangwakas na ang Tayo po'y mawit sa Panginoon. Awitin po natin, He leadeth me. He leadeth me, O blessed Lord, O words with heavenly comfort from. Whate'er I do, where'er I be, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me by His own hand, He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Sometimes with scenes of deepest glooms, sometimes where Eden's bowers bloom. By waters calm or troubled sea, still 'tis His hand that leadeth me. He leadeth me by His own hand, He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Muli mga kapatid, salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama online. Paalala ho, ang plano natin mamayang hapon, alauna, ang simula na ikalawang gawain. At sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang biyaya ng ating Panginoon, ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, at patuloy tayong maging liwanag saan man tayo nilagay ng Diyos. God bless po. Magandang tanghali. Dito natatapos ang ating gawain. See you at 1 p.m. God bless po.